Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatang mga pagpapala sa pagsunod. Sabihin nyo nga, pagsunod. Sa English, obedience. Amen? Ang lahat po ay nagnanais ng pagpapala. Sino dito ang ayaw ng blessing? Sino ayaw ng blessing? Yung tumatanggi sa blessing. Sino dito gusto ng blessing? Amen. Siyempre, lahat gusto yan. Subalit. May subalit. Mayroong kondisyon na hinihingi ang Diyos upang tayo ay kanyang lubos na pagpalain. Amen? Sabi nga sa Bible, pinauulan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Lahat po ng tao ay mayroong tinatanggap na pagpapala. Pero may tinatawag po na lubos na pagpapala. Amen? At kung nais mong mangyari sa buhay mo, yung lubos na pagpapala ng Diyos, meron pong hinihingi na kondisyon. Ano yon? Ang pagsunod. Sabihin nyo nga muli, pagsunod. Ano ang mga pagpapalang maaaring ipagkaloob sa atin ng Diyos kung tayo ay susunod? Amen? Sino po rito yung masunurin? Tanong po ng mga bata ngayon, sino po ang tamad? Yung palautos o yung ayaw sumunod? Ang sagot doon, yung ayaw sumunod. Kasi yung palautos, kaya siya nag-uutos kasi meron siyang ginagawa. Di ba? Di ba? Kadalasan yung mga ate, gawin mo nga ito, gawin mo nga yan. Kasi si ate, busy. Di ba? Nagtrabaho na yung magdamag eh. Tapos siya pa rin ba maghuhugas ng hugasin? Kaya siya pa rin ba maglalaba ng mga pati damit niyo? Ayan. Kaya yung pong daw tamad ay yung ayaw sumunod. Anong sagot ng ayaw sumunod? Wait lang po. Ayan. Mamaya na. Kaya tayo merong manya na habit. Pero sa Lord, ganyan din po ang ginagawa natin. Di ba? Lord, mamaya na, bukas na, saka na. Kasi busy pa ako. Tama po. Ano ba ang pagsunod? Define muna natin, ano ba meaning ng obedience? Ang pagsunod po, hindi lamang minsanan. Kundi ito po ay palagian. Sabihin nyo nga, palagian. Nakakatuwa ba yung tao na minsan ka lang sinusunod? Di ba hindi? Minsan sumusunod, minsan hindi. Di ba? Minsan nagdadabog pa, minsan galit. Pero ano yung nakakatuwa? Yung palaging sumusunod. Ganyan din po tayo sa harap ng Panginoon. Hindi pwede yung minsan-minsan ka lang sumusunod. Sa batas trapiko po, hindi pwedeng pag sinita ka ng enforcer, ba't wala kang helmet? Ngayon lang naman po ako walang helmet. Noong nakarang araw, lagi naman po ako may helmet. Ngayon lang na-chepo, wala po akong helmet. Diba? Ngayon, di po ako naka-seatbelt. Pero lagi naman po ako nagsi-seatbelt. Pwede nyo bang ikatwiran? Hindi. Yun lang minsan na hindi ka sumunod, yun po ay paglabag na. Tama po. Ganon din po sa Panginoon. Ang hinihingi po niya ay yung palagi ang pagsunod o consistent. Amen? Ang pagsunod po ay isang ugali ng ating puso or attitude of the heart. Sabi mo nga, attitude of the heart. Ugali siya ng puso ng isang tao. Hindi pwedeng occasional lang ang pagsunod mo sa Diyos. Sino occasional lang kung sumunod? Pagka meron lang blessing, di ba? Saka lang tayo sumusunod sa Lord. Pag walang blessing, hindi rin tayo sumusunod. Hindi pwedeng occasional lang ang pagsunod mo sa Diyos, tapos mag-e-expect ka ng full blessings galing sa Panginoon. Kailangan tayo ay consistent o patuloy na sumusunod sa Diyos sa buhay natin. Amen? Ang tanong po, what are God's blessings for obedience? Ano yung mga pagpapala maaari nating tanggapin kung tayo ay magiging masunurin sa Panginoon? Number 1 po, ang pagpapala ng pagiging bayan ng Diyos.
Sabihin nyo nga, bayan ng Diyos. Sabi sa verse 9 and 10, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Verse 10, sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Alam niyo yung mga Israelita, kinakatakutan po yan ng mga karatig bansa nila. Lalo na nung kapanahonan na sila po ay laging nananalo sa mga gera. Marinig pa lang nila yung dagundong ng mga sundalo ng Israel, kinakabahan na yung kalaban. Dapat daw ganyan tayo bilang Kristiyano. Hindi dapat tayo ang natatakot sa demonyo. Dapat demonyo yung kinakabahan pag nandyan na ang isang Kristiyano. Amen? Dapat daw pagka dumarating ka, yung mga demonyo, nagtatago. Narito na naman tong Kristiyano na to. Di ba? Ayan. Kaya lang kabaligtaran eh. Di ba? Tayo yung natatakot sa kampon ng kadiliman. Anong sabi ng Bible? 1 John 4:4. Greater is He that is in you than he who is in the world. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Ang unang pagpapala na nais ng Diyos na ating tanggapin ay ang maging bahagi ng Kanyang kaharian. Nais ng Diyos na tayo ay mapabilang sa Kanyang sambahayan o pamilya ng Diyos. Patatatagin ka niya sa iyong pananampalataya sa Kanya kung ikaw ay matututong sumunod. Jeremias 24:7. Makikilala nila na ako si Yahweh, sila'y magiging aking bayan, at ako magiging kanilang Diyos, sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Ganyan tayo inaangkin ng Diyos. Amen? Ikaw ay akin. Ang sarap nun, di ba? Yung isipin mo na inaangkin ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng mapunta sa kaaway. Ayaw kanyang mapunta sa masama. Sapagkat ikaw ay kanyang bayan. Tayo ay kanyang pinili upang kanyang maging bayan. Maging isang taong makadiyos at hindi taong relihiyoso lamang. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Maraming taong relihiyoso pero hindi makadiyos. They are just religious. Ano po ang pagkakaiba nito? Ang taong relihiyoso sumusunod lang dahil sa relihiyon. At hindi yung ipinapagawa ng Diyos ang kanyang sinusunod. Ang taong relihiyoso sumusunod lang dahil sa relihiyon kahit hindi naman pinapagawa ng Diyos. Kung minsan nga, labag pa sa kautosan ng Diyos ang kanilang sinusunod. Bakit? Because they are blinded by their religion. Amen? Isipin po natin, nung tayo ay mga taong relihiyoso, no? We are just obeying. Kung ano yung sinasabi ng relihiyon. Ano ba yung ipinag-uutos ng relihiyon? Madalas po, yun po ay labag sa kalooban ng Diyos. Labag sa pinag-uutos ng Diyos. Pero ginagawa pa rin dahil utos ng relihiyon. Maraming tao po nabubulagan sa relihiyon. Actually, marami pong tao ang handang pumatay at mamatay alang-alang sa relihiyon. Pero hindi alang-alang sa Diyos. Halimbawa po, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa, ang pananalangin kay Maria at sa mga santo. Utos ba ng Diyos yan? Hindi. Ang katotohanan po, yan po ay ipinagbabawal ng Diyos. Thou shalt not have
any idols before me. Anong sabi ng Diyos? Kailangan mo bang manalangin kay Maria at sa mga santo? Hindi. Bakit? Kasi niyuyurakan mo ang pagka-Diyos ng Diyos. Ang sabi ng Bible, there is only one mediator between man and God. And that is the man, Jesus Christ. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang ating tagapamagitan sa Ama. Wala na pong iba. Nakita niyo po kung paanong taliwas ang iniutos ng relihiyon sa iniuutos ng Diyos. 1:16 verse 2. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ang mga unang Kristiyano po ay ipinapatay. At yung mga pumatay sa kanila, naniniwala po sila na yun ay ginawa nila para sa Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos po mismo ang kanilang nilabag. May mga pagkakataon na akala ng tao ay sumusunod siya sa Diyos. Subalit ang totoo ay pagsuway ang kanilang ginagawa dahil hindi nila lubusang kilala ang Diyos sa kanilang buhay. Ang alam lang nila kung ano yung iniuutos ng kanilang relihiyon sa kanila. Amen? Ganito po ang ginawa ni Saulo bago siya naging si Pablo. Inuusig po niya ang mga unang mananampalataya sapagkat hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Hesus. Mga Gawa 9 verse 4 to 5. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Ang buong paniwala ni Pablo bilang siya po ay bahagi, isa po siyang Pariseo. Bahagi po siya ng mga nagtuturo ng kautusan. Ang buong akala niya, yung pagpatay sa mga unang Kristiyano, yun po ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero nang makilala niya ang Panginoong Hesus, nagpakilala sa kanya ang Panginoong Hesus, anong sabi sa kanya? Ako si Jesus ang iyong inuusig. Wala siyang kaalam-alam na siya pala ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Why? Kasi mali ang kanyang paniniwala. Wala pa po siyang pagkakilala sa Diyos. Matapos sumunod ni Saulo ay pinalitan ang kanyang pangalan at ginawang Pablo. At siya ay naging isa sa mga apostol. Siya ay naging tunay na lingkod ng Diyos at hindi ng relihiyon lamang. Nais mo bang mapabilang sa sambahayan ng Diyos? Pakinggan mo ang mga utos ng Panginoong Hesus at iyong sundin. Paanong nabago si Pablo? Mula sa pagiging masunurin sa relihiyon patungo sa pagiging masunurin sa Diyos. Sabi natin kanina, wag lang tayo maging relihiyoso, kundi tayo ay dapat maging makadiyos. Ang sabi rin ng mga apostol nun, binantaan po sila ng mga gwardiya, yung mga may kapangyarihan. Huwag na kayong mangangaral sa pangalan ng Jesus na ito na inyong ipinapangaral at pakakawalan namin kayo. Anong sagot ni na Pablo? Anong sagot po ng mga apostol? Marapat ba na kayo ang aming sundin o ang Diyos? Sino ang mas dapat naming sundin? Kayo o ang Diyos na makapangyarihan? Yan lang po yung tanong na dapat nating alalahanin. Sino ba ang mas dapat na sundin? Ang sinasabi ba ng tao o ang sinasabi ng Diyos? Hanggang ngayon ba inaalala mo yung sasabihin ng mga tao sa iyo? Ay ito, Christian, born again, banal-banal. Di ba?
Mga buwang aganyan. Mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang buhay naman, ganyan, di ba? Madalas yun po yung ipinaparatang sa atin, di ba? Pero sino bang mas dapat nating pakinggan? Ang sinasabi ba ng tao o ang sinasabi ng Diyos? Hindi maaaring hayaan lang ng Diyos ang pagsuway ng kanyang bayan. Galit ang Diyos sa pagre-rebelde sa Kanya. Anumang uri ng pagsuway ay katumbas ng pagre-rebelde sa Diyos. Hindi niya hinayaan ang pagre-rebelde sa Kanya ng mga anghel. Nung nagrebelde po ang mga anghel sa Diyos, sila po ay kanyang ibinagsak. Hindi niya hinayaan ang pagre-rebelde sa Kanya ng kanyang bayang Israel. Maging ang sarili niyang anak ay kanyang pinarusahan dahil sa pag-ako ng kasalanan ng buong sanlibutan. At hindi ka rin niya palalagpasin sa iyong mga pagre-rebelde, sa iyong mga pagsuway, maliban kung kikilala ka sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Kung yun niya mga anghel, hindi niya pinatawad. Yung kanyang bayang Israel. Nang ito ay sumuway, kanya pong pinarusahan. Samantalang tayo, habang gumagawa tayo ng kasalanan, iniisip pa rin natin, mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako kayang parusahan. Yan po yung isa sa maling kapaniwalaan ng maraming tao. Mahal naman ako ng Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal. Pero nalilimutan natin na ang Diyos ay makatarungan. At siya ay napupuot sa kasalanan. Hindi po tayo maaaring magpatuloy sa kasalanan. At isipin pa rin natin, mahal ako ng Diyos. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos ay mapagmahal, hindi niya ako parurusahan. Huwag natin kalimutan na siya po ay Diyos ng katarungan. Pinaparusahan po niya ang mga sumusuway sa Kanya. Sipin mo nga, yun nga maging yung kanyang kaisa-isang anak ay kanyang hinayaan na parusahan. Bakit? Alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya nga isa po sa huling 7 wika ng Panginoong Hesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Kasi yung mga oras po na yon, dala-dala ng Panginoong Hesus ang bigat ng kasalanan natin lahat. Yung mga oras na yon, hindi siya tinignan bilang anak. Tinignan siya bilang makasalanan. Kaya hinayaan siyang mamatay sa krus. At dumanas ng maraming pasakit. Tapos iisipin mo ikaw, hahayaan ka lang ng Diyos na magpatuloy sa kasalanan. Sumunod ka sa Diyos at maging kabilang sa Kanyang kaharian. Yan po ang unang pagpapala ng Diyos sa ating pagsunod. Ang tayo ay mapabilang sa Kanyang kaharian. Tayo ay tuturing na bayan ng Diyos. Pangalawang pagpapala, ang pagpapala ng pamumunga. Sabihin nyo nga, pamumunga. Sabi sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop, pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Ito yung gustong-gusto natin pag-usapan. Blessing. Material blessing. Pero tingnan po natin, anong sabi ba rito? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, hindi po yun
limitado lamang sa physical o material. Kasama po ron yung spiritual blessings. Amen? Sabihin nyo, spiritual blessings. Gagawin ng Diyos na ikaw ay mabunga. Nais ng Diyos na ikaw ay maging mabunga sa maraming aspeto ng iyong buhay. Isang tabi muna natin yung mga iniisip nating Louis Vuitton, di ba? Yung mga Chanel, ano pa ba yung mga sasakyan? Fortuner, Land Cruiser. Yan po ay mga material lang. Ang Diyos po ay hindi lamang siya nagpapala materially. Pero ang higit po na mahalaga yung hindi nakikita o spiritual. Ang una niyang utos kina Adan at Eva ay maging mabunga at magpakarami. Genesis 1:28 verse 128a. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Sa kanyang mga disipulo, ganito naman ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mateo 28:19a. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ano po yung pagkakaparehas nitong dalawang talata? Parehas po siyang inutusan ang tao na magpakarami. Humayo at magpakarami. Because our God is a God of increase. Sabihin nyo nga, increase. Ang gusto ng Diyos, tayo ay lumalago. Amen? Ang nais ng Diyos ay maging masagana tayo at namumunga, lalo na po sa ating spiritual na buhay. At mangyayari lang po yan kung tayo ay susunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Amen? Mangyayari lang po na tayo ay masagana sa lahat ng bagay kung tayo ay matututong sumunod. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang sumunod. Yan, bawal po sa Diyos ang pasaway. Ang taong pasaway, hindi yan pinagpapala ng Diyos. Amen? Halimbawa, ikaw ay employer. Meron kang mga empleyado. Sino ang ipopromote mo? Ito bang masipag, matyaga, matapat? O itong pasaway na wala nang ginawa kundi ikaw ay lokohin, nakawan ka sa iyong kaha? Di ba? Pagsinungalingan ka, sino po ang iyong ipopromote? Kung halimbawa, ikaw ay boss ng isang kumpanya, syempre pipiliin mo itong matino na empleyado. Ganon din po sa Diyos. Kung gusto mong ma-promote ka, pagpalain ka ng Panginoon, iwasan mong maging pasaway. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Ayan. Pagpasaway, hindi po yan pinagpapala. Again, our God is a God of increase. Kung gusto mo ng increase sa buhay mo, you need to learn to obey. Amen? Mateo 28 verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Part po ito ng The Great Commission. Kasunod po nung binasa natin kanina. Teach them to obey. Amen? Josue 1 verse 8. Ito, kabisado po ng marami. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Pag tayo po pala ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ano ang dapat na maging goal natin? Hindi lang yung mais sa ulo mo.
yung salita ng Diyos. Anong sabi doon? Upang matupad. Sabi nyo nga, matupad. Pag nagbasa ka o nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ang dapat nasa isip mo, application. Paano mo isasagawa, isasabuhay itong iyong binasa na salita ng Diyos? Hindi po yan sa paramihan ng alam na verses. Ang puro alam mo lang, puro promises. Diba? Jeremiah 29:11, Psalm 37 verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Puro promises, di ba? Pero yung pagtungkol sa kasalanan natin, yung tinutukoy, iniiwasan natin. Bakit? Kasi hindi pa tayo handang sumunod. Tama po. Di ba? Pag ang pastor nangangaral na tungkol sa kasalanan, tahimik ang lahat. Pero pag ang pinag-uusapan po ay mga pagpapala, pagpapalain kayo ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Amen, pastor! Pero pag sinabi ng pastor, magbabagong buhay na ba tayong lahat? Tahimik ang kongregasyon. Walang handang magbago. Ang kailangan mong unahin ay spiritual fruitfulness. Sabi nyo nga, spiritual fruitfulness. At saka pa lamang idadagdag sa iyo ng Diyos ang material blessings. Basahin po natin, Mateo 6:33. Alam natin ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin ng to seek first, sabi sa English, ay unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Unahin mo yung mga spiritual na bagay. Unahin mo siyang sundin. Kanino ka mas takot? Sa Diyos o sa asawa mo? Kasi, Pastor, ito yung sabi ng misis ko eh. Huwag ko daw munang ibigay ito. Baka ma-short kami sa budget. Kanino ka mas takot, kapatid? Sa Diyos o sa tao? Kasi sabi po ng boss namin, kailangan namin gawin ito eh. Yan po isang dahilan bakit ako nag-resign dun sa isang kumpanya na aking pinasukan. Kasi yung mga pinapagawa po sa akin, labag sa aking kapaniwalaan, no? Sa aking pananampalataya. Manggagaya ng pirma, di ba? Magdodoktor ng mga dokumento, gano'n, ganyan. Tumagal din naman po, kaya lang, hindi ko na natiis. Sabi ko na lang, sir, pasensya na, kailangan ko po mag-focus sa church. Ayan, kasi magpapastor na po ako. Ayan, hinayaan naman niya ako. Ang tanong po, ano mas inuuna natin sa buhay natin? Ang Diyos ba o ang sarili natin? Kung gusto mo yung material blessings, ang sabi nito, you need to seek first the kingdom. Pag sinabing kingdom, hindi po yun palasyo ang tinutukoy, kundi yung paghahari ng hari na nandoon. It is a type of government. Pamamahala. Kasi pag sinabing kingdom, ang naisip natin, palasyo, di ba? May mga sundalo. Hindi po yun eh. Mga prinsesa, prinsipe. Ang tinutukoy po ron, yung pagiging hari nung hari na nandoon. Unahin ninyo na pagharian kayo, nino, ng Diyos sa buhay nyo. At saka palang ibibigay ang lahat ng mga bagay. Hindi po sinabi na material na bagay lang, kundi lahat ng mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Amen? Ang isang maling paniniwala po ng tao ngayon ay yung iniisip niya, kapag ako ay mayaman na,
solve na lahat ng problema ko sa buhay. Tumama lang ako sa loto. Tapos lahat yung problema na yan. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng problema natin. Alam nyo kung minsan, ang solusyon sa problema po natin ay nasa atin din. Tayo mismo ang kailangang ayusin. Kaya ka nagkakaproblema kasi yung mga desisyon mo, yung ugali mo, yan ba nabibili ba ng pera yan? Diba? Kung ang magandang ugali nabibili ng pera, di sana lahat ng mayaman maganda ugali. Diba? Pero hindi. Kung ang kalusugan nabibili ng pera, di sana wala nang mayamang nagkakasakit. Tama po. Ang totoo po niyan, mas marami ang kayamanan mo, mas marami kang pwedeng maging problema. Hindi po yan naiintindihan ng pangkaraniwang tao. Tingin nila, pag marami ka ng pera, wala ka nang po problemahin. Nagkakamali ka. Mas marami kang magiging tukso sa buhay mo. Kaya ano po ang nais ng Diyos sa buhay natin? Yung iayos muna tayo spiritually. Gusto niya i-bless na muna niya spiritually. Pag sinabing spiritually, yung mga bagay na hindi po material. Yung ugali natin, yung pag-iisip natin. Amen? Unahin mo siyang sundin, hindi ang sarili mong kagustuhan. Spiritual fruitfulness is being productive in your spiritual life. Amen? Pag sinabing fruitful, mabunga, productive. May nagiging bunga ka ba spiritually? It is not about being busy in the kingdom of God. May mga tao na maaaring busy pero hindi productive. Sa opisina, marami yan. Kala mo, busy-busyhan, di ba? Pag tinignan mo yung desktop, anong nakalagay? YouTube, Facebook, Messenger, di ba? Hindi naman talaga nagtatrabaho, pero busy. Di ba? We may be busy in the kingdom of God, but we are not productive. Maaaring ang dami mong ginagawa, ang dami mong ginagawa ng ministry, pero kamusta ka? Spiritually. Nagiging productive ka ba talaga? Sa iyong buhay, spiritual. Something must happen in your spiritual life. Are you growing spiritually? You must be bearing fruit for the Lord. Kung ang mansanas ay namumunga po ng mansanas, ang Kristiyano ay kailangan namumunga din ng Kristiyano din. Ibig sabihin, nakakapag-witness ka ba, kapatid, sa mga hindi mananampalataya? May nagiging bunga ka ba spiritually? Nakakapag-share ka ba ng gospel sa ibang tao? Meron ka bang nadi-disciple? Meron ka bang nai-influensyahan sa pagiging Kristiyano mo? Yun po yung tinutukoy na we must be productive spiritually. May naipoproduce ka spiritually. Maaaring magaling po tayo mag-produce ng mga material na bagay. Diba? Ang galing mo sa work, ang galing mo sa business. Napalago mo yung negosyo mo, napalaki mo yung ari-arian mo. Kamusta ka naman spiritually? Diba? Baka pag tinignan yung spirito mo, ganito na lang kaliit. Napakaliit na. Kasi wala kang spiritual life. Ibig sabihin, walang kabuhay-buhay ang spiritual life mo. Hindi ka nagdi-devotion. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagwo-worship individually. Pag nasa church lang. Di ba? Hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos sa buhay mo sa pang-araw-araw. Ang pagsiserve po sa Lord, hindi lang sa church. Ang totoong pagsiserve sa Lord, yung araw-araw mong pamumuhay.
Yun yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Bible, in everything you do it unto the Lord. Amen? Yan bang ginagawa mong yan, nakakapagbigay ba ng luwalhati sa Diyos yan? Hindi po ito tungkol lang sa pagiging busy sa kaharian ng Diyos. Maaaring busy ka pero hindi ka productive. Ibig sabihin, kailangan lumalago ka bilang Kristiyano. Hanggang ngayon, baka sanggol ka pa rin. Kailangan ka pang subuan ng pastor mo. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Pinifeed ka pa rin. Hindi ka kasi marunong mag-feed sa sarili mo. Personally. Sabi ni Pablo, dapat sana'y karne na ang inyong kinakain, pero hanggang ngayon ay gatas pa rin ang kailangan ninyo. Kasi hindi pa nyo kaya yung mas malalalim pa na aral tungkol sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos at maging mabunga. Yun po ang pagpapala ng Diyos sa ating pagsunod. Tayo ay magiging mabunga. Not just materially, but most importantly, our spiritual life. Pangatlo, pagpapala ng ulan sa kapanahonan. Ito po, napakaganda po nito. Verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Sino sa atin? Honestly, taas ang kamay, walang utang, kahit piso. Lahat tayo may utang, kahit mayaman po, may utang. Pero anong promise ng Lord dito? Hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Hindi po masama ang pag-utang kung yan ay, sabi nga, mayroon good and bad credit. Diba? Kung yan ay ibinili mo ng asset para lumago, that's good. Diba? Pero ano yung bad credit? Bumili ka ng TV, liability, gastos yan kasi kukonsumo yan ng kuryente. Hindi ka nadagdagan, nabawasan ka. Diba? So anong klaseng pangako ng Diyos ang meron po dito? Sabi doon, ibubuhos niya sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Nais kang pagpalain ng Diyos sa tamang panahon. Sabi niyo, tamang panahon. Yun po ang ibig sabihin ng ulan sa kapanahunan. Kapag ang ulan ay dumating, nang yung pong tanim ay kakatanim pa lang, ano mangyayari? Masasayang ang tanim. Tama po. Kasi hindi pa siya malalim yung ugat, pwedeng anurin. Pero pag yung pong ulan ay dumating sa tamang panahon, yun po yung kailangan ng halaman. Yun ang kailangan ng tanim. Di ba? Para maging masagana ang ani. Pero pag hindi naman umulan, naging tagtuyot, masisira pa rin ang pananim. Kaya ano po yung kagandahan nito sa pangako ng Diyos? Pagpapalain ka niya sa tamang oras. Nakahanda ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Ang tanong, nakahanda ka ba? Lord, ready na ako. Talaga ba? Nagpe-pray ka ng kotse, may garahe ka na ba? Diba? Parang ganun lang po. Hindi ka pa talaga handa. Handa ka pa rin bang sumunod sa Kanya kahit masagana ka na? Maraming tao po yung nakalimot sa Diyos matapos silang pagpalain. Nagpe-pray sa Lord, Lord, i-bless niyo ako. Magkaroon ako ng magandang trabaho. Nung nagkatrabaho na, wala na. Nalimutan na ang Panginoon. Kaya bago tayo pagpalain ng Diyos, sinusubok muna niya tayo sa maliit na bagay. Upang kapag tayo ay masagana na, handa pa rin tayong sumunod sa Kanya. Amen?
Mateo 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Ano po yung unang binigay sa taong ito? Malaki ba kagad? Hindi. Di ba nagsimula siya sa maliit? Kaya nung siya ay nasumpungan ng matapat ng kanyang Panginoon sa maliit na bagay, saka pa lang siya pinagkalooban ng mas malaking bagay. Ganon din po ang Diyos sa atin. Saan pa po ba natin madalas mabasa ang katagang bubuksan ang mga durungawan ng langit? This is a very famous verse. Malakias 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Yun po yung common sa kanilang dalawa. Ang Malakias 3:10 ay tumutukoy po sa ating pagsunod sa Diyos. Ang sabi ng iba, hindi ninyo kailangan ng sundin yan kasi tapos na yan. Nasa Old Testament pa yan. Ang katunayan po, ito po ay sinang-ayunan ng Panginoong Hesus. Hindi po siya inabolish ng Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseo? Binibigay nyo ay ikasampung bahagi ng inyong kinita, pero kinakalimutan nyo naman yung mas mahalagang mga bagay. Yung pagtulong sa kapwa, pagiging makatao. Di sinsanay, ginawa ninyo yung mga nauna nang hindi kinakalimutan itong mga bagay nito. Amen? Kaya hindi po inabolish ng Panginoong Hesus itong pagbibigay ng ikapu. Kaya huwag tayo basta maniniwala dun sa mga ibang mangangaral na nagtuturo na hindi na kailangan sundin ito. Ang katotohanan po, ito po ang susi sa pagpapala ng Diyos. Amen? Because this is a biblical principle. Dito lang sinabi ng Diyos na siya ay subukin. Anong utos ng Diyos? Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pero nung sabi niya rito, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung nais natin tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos, ay kailangan din nating matugunan ang kondisyon na kalakip po nito. Ano yon? Pagsunod. Sabi nyo nga, pagsunod. Ano ang pinag-uutos? Dalhin ng buong buo ang mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Kanina sabi natin, sinusubok muna tayo ng Diyos sa maliit bago niya tayo pagkalooban ng mas malaki. Ang tanong na pagkakatiwalaan ka na ba ng Diyos sa maliit na bagay? Kung nagagawa mong ibigay ang 10% ng 1,000, magagawa mo ring ibigay ang 10% ng 10,000, ng 100,000, ng 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, kahit umabot pa yun ng bilyon. Kung ikaw ay marunong sumunod, nasa puso mo yung pagsunod sa Diyos, hindi magiging malaking bagay sa iyo. Ang problema, 1,000 pa lang ang binigay sa iyo ng Lord, nanginginig ka ng ibigay yung 10%. Lord, ang laki nito, 100 dito, pamasahe ko rin to sa isang linggo. Kapatid, hindi sa iyo yan. Yan ay bahagi ng Diyos. Yan ay para sa Kanya. Kapag ikaw ay nasanay sa maliit, hindi magiging mahirap sa iyo pag malaki na.
Eh kung sa 1,000 nga, hindi mo magawa. Paano ka i-bless ng Lord ng mas malaki? Paano kanyang bibigyan ng 10,000, 100,000, 1 million? Eh kung dyan pa lang, hindi mo na magawa. Kasi ang tinitignan mo, yung nawala sa'yo, hindi mo tinitignan yung natira sa'yo. Kanino mas malaki? Sa'yo pa rin. Ilan ang sa'yo? 90%. Alam niyo si William Colby, nung siya ay talagang pinagpala na ng Panginoon, baligtad na po ang kanyang binibigay. 10% na lang ang natitira sa kanya. Pero yung 10% naman na yun, billion pa rin po ang halaga. At lahat ng kanyang kinikita, dinodonate niya po sa mga churches. Kapatid, handa ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Ang totoong handa, yung pong graduate na dun sa maliit. Yung pong napagkatiwalaan na sa maliit. Kung gusto mo talagang pumunta na dun sa next level, kailangan ikaw ay maging matapat kung ano yung meron ka ngayon. Kung tunay ang iyong pagsunod sa Diyos, kung nais mong pasaganahin ka ng Diyos, kailangan matuto kang sumunod. Kailanman ay hindi pinagpapala ng Diyos ang pagsuway. Ano ang kapalit ng pagsuway sa Panginoon? Kaparusahan. Maaaring hindi pa sa ngayon, pero darating ang takdang araw. Kung merong blessing sa takdang panahon, meron din pong parusa sa takdang panahon. Maaaring hindi mo pa anihin yan, pero aanihin mo rin yan. Kagaya nga po ng tinuro kanina about sa giving. What you sow is what you reap. Sa secular po na belief, ang tawag po dyan ay karma. Pero sa atin, tawag po natin dyan, principle of law, the law of sowing and reaping. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Marahil natanong mo na minsan sa iyong sarili, bakit kaya hindi pa ako pinanganak na mayaman? Kapatid, ang tanong ko naman sa iyo, kung mayaman ka, nasaan ka kaya ngayon? Nasa Panginoon ka kaya? Kaya wag po natin questioning ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil meron pong dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Marahil, kaya hindi ka pa pinapayaman ng Diyos para matutunan mo munang sumunod sa Kanya. Amen? Pinagkaloob ng Diyos ang Kanyang pabor sa mga sumusunod sa Kanya. Lucas 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sino po ang higit na pinagpapala? Yun bang nakikinig lang? Hindi. Yung pong tumutupad nito. Yung sumusunod. Pang-apat, panghuli po, bibilisan ko na lang po. Pagpapala ng pamumuno. Sabihin nyo, pamumuno. Sabi sa verse 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Unad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang isang mahalaga pong pagpapala ng pagsunod ay yung tayo ay magiging tagapanguna. Nais ng Diyos na ikaw ay maging isang tagapanguno, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi maging sa espiritual. Upang maging isang tagapanguna, kailangan mo munang matutong sumunod. Pinatawag ka ng Diyos upang maging spiritual leader sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at kung nasaan ka man, kahit sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Nakikitaan ka ba ng pagiging spiritual leader sa family mo, sa mga friends mo? O baka ikaw pa yung promotor ng kalokohan sa mga tropa mo? Ay, ito ba? Ay, parang di naman Christian to eh. Christian ka ba? Christian ka pala. Di ba? Ang sakit, di ba? Ay, Kristiyano ka pala.
Yun, yung isa sa pinakamasakit na may susumbat sa atin, lalo na nang hindi mananampalataya. Ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya ay maging tagapanguna sa mga bagay na espiritual. Ikaw dapat ang promotor ng pagiging maka-Diyos kahit nasaan ka man. Naalala niyo po si Propeta Daniel. Di ba, anong nakita sa kanya? Lahat inutusang yumukod sa Diyos-Diyosan. Siya lang at yung kanyang mga kaibigan ang hindi sumunod sa ipinag-uutos sa kanila, nataliwas sa kanilang paniniwala. Mas sinunod nila ang Diyos. Kamusta ka, kapatid? Nakikita ba sa iyo ang pagsunod? Paano po natin ito magagawa? Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos. You cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng mangaral ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo naman alam. Hindi ka pwedeng magturo ng isang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya nga galit ang Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Kasi sila po ay mga ipokrito. Ano yung ipokrito? Pinapagawa nila sa mga tao, yung ganito, ganyan, gawin ninyo ito, gawin ninyo yan. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi nyo nga kayang iangat ang inyong kamay upang sundin yung mga inuutos nyo. Ano sabi ng kanta ni Black Eyed Peas? Can you practice what you preach? Would you give the other cheek? Diba? Sampal sa ating mga Kristiyano kapag unbeliever ang nanunumbat sa atin. Ang sakit po nun, di ba? Kaya anong sabi ng Panginoon sa atin? Kung gusto mo maging tagapangulo, matuto kang sumunod. Gusto mo yung pamilya mo, madala mo sa Panginoon, ikaw. Nasa Panginoon ka ba? Ang sinasabi ng tatay, sige, magsimba kayo. Pero siya, nasaan? Nasa lasingan. Sige, anak, ipagsimba mo na lang ako. Panalangin mo na lang ako sa Diyos. Kapatid, mali po yan. Dahil tinawag tayo ng Diyos bilang maging tagapanguna sa ating pamilya. Kaya tanggapin natin ang salita ng Diyos upang may maibahagi rin tayo sa ating kapwa. Obedience is a sign of submission. Mga Hebreo 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Kaya huwag tayong pasaway sa ating leader. Ano sabi doon? Pagka po nalungkot, nabighati yung leader, yung tagapanguna natin, hindi po yun makakabuti para sa atin. Pero kung siya ay magagalak, dahil ikaw ay masunurin, tumutupad, magiging magalak siya sa pagsunod, pagtupad sa kanyang tungkulin. There will be no submission without obedience. God is training us to be a leader by being obedient to His Word. Tinuturuan po tayo ng Diyos na maging masunurin. Kung walang pagsunod, walang pamumuno. Ano ang saysay ng isang leader na wala namang sumusunod sa kanya? Amen? Paano mo masasabi na ang Diyos ang hari ng buhay mo kung hindi naman siya ang sinusunod mo? Ang pagsunod ay susi upang maging mabuting tagapamuno. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa unang mga taga-Korinto 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Paano ka makakaakit na sumunod ang ibang tao kay Kristo kung ikaw mismo ay hindi sumusunod? Paano mo maaakay yung mga anak mo sa Diyos? Ano bang nakikita sa'yo? Gusto mo sila maging Kristiyano.
Ikaw, kamusta ka? Nagpapaka-Kristiyano ka ba? Nakikita ba sa iyo yung banal na pamumuhay? Kapatid, marahil sa mga oras po na ito, inangungusap ang Panginoon sa iyo upang itama mo na ang iyong sarili. Matuto na tayong sumunod sa Diyos. Kailangan tayo maging expert sa pagsunod sa Diyos. Hindi eksperto sa pagsuway. Amen? Ang isang leader na hindi marunong sumunod at magpasakop ay hindi magtatagumpay. Sumunod ka sa Diyos at maging spiritual leader sa pamilya mo. The first step in obeying God is to accept His Son, Jesus Christ, as Lord and Savior of your life. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ang unang hakbang daw po sa pagsunod sa Panginoon ay ang tanggapin ang kanyang kain sa isang anak bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Because without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus, kailanman ay hindi tayo kalulugdan ng Diyos at mananatili po sa atin ang puot ng Diyos. Kung nais mo magsuko ng iyong buhay sa Panginoon at magsimula na sumunod sa Kanya, maaari kang sumabay sa panalangin na ito. Inanyayahan ko po ang lahat na pumikit. At kung ngayon ka pa lamang magsusuko ng buhay sa Panginoon, maaari mo sabayan ang panalangin na ito. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kaloob na kaligtasan. Hindi kilala ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ako ay nananampalataya na si Jesus ang tanging daan at ang kanyang dugo ang naglilinis sa akin at nagbibigay kalayaan mula sa kasalanan, sumpa at mga gawa ng kadiliman. Ipinapahayag ko ngayon ang aking mga kasalanan at aking tinatalikuran ang masamang pamumuhay. Aking hinihingi ang iyong kapatawaran. Pangunahan mo ang aking buhay sa araw na ito at magpakailanman. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Panginoon, tunay nga na kami po ay nagpapakumbaba at humingi ng tawad sa iyo sa aming pagiging masuhay. Turuan mo nga na kami ay maging masunurin. Baguhin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming diwa at aming mga gawi. Baguhin mo ang aming mga pag-uugali. At nais po namin tanggapin ang iyong pagpapala na mapabilang sa iyong kaharian. Turing mo kami bilang iyong bayan. Salamat o Diyos at aming tinatanggap din ang iyong pagpapala ng pamumunga sa aming buhay. Hindi lang po sa material, kundi maging sa espiritual. Nais po namin maging malago sa aming buhay espiritual. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. At ikaw ang masunod sa aming buhay. Nais din namin, Panginoon, na tanggapin ang iyong pagpapala sa kapanahunan. Ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, na tanggapin ang iyong masaganang pagpapala. Nawa kami ay masumpukan mong matapat sa anumang bagay na iyong pinagkatiwala sa amin sa mga oras na ito. At ito po ay aming magamit sa iyong kaharian. Hindi lamang para sa aming sarili. At aming kinikilala na anumang pagpapala ang iyong ipinagkaloob sa amin. Ito po ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa iyong kaharian. Maging handa nawa kami na ipagamit po ito kung kinakailangan, Panginoon. At huwag po namin angkinin lamang maging yung aming sariling buhay. Ito po ay matutunan namin ipagkaloob sa iyo, Panginoon. At nais din namin tanggapin ang iyong pagpapala ng pagiging tagapanguna sa espiritual. Makitaan nga po kami ng mabuting halimbawa saan man kami naroon.
maging sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, sa aming pinagtatrabahuhan, sa aming pong negosyo. Nawa Panginoon, Ikaw po ang siyang makita sa aming buhay. At ang iyong liwanag, ang maging tanglaw, ang magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil kami patuloy mong pinagpapala sa kabila ng aming mga kasalanan sa iyo, Panginoon. Ikaw ay patuloy na nagiging matapat sa iyong mga pangako sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay maging malinis na daluyan ng iyong pagpapala sa ibang tao, sa aming kapwa, at maging sa aming sariling mga mahal sa buhay, sa aming pamilya. Salamat po, Diyos, at Ikaw ang patuloy na mataas sa aming mga buhay. Ito po aming kasama dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Sa Diyos po ang pagpapuri. Tayo po ay makakaupo muna.